Ayan. Hindi ko nahahawakan at ako'y nag-ground pa. Mawawala rin yung ating kuryente sa katawan. Salamat po, Panginoon. Salamat, Anika, for rendering that beautiful bless the Lord, oh my soul. Pwede ka nang backup ng Elder Bong pagdating. Ayan. At meron ding assistant backup. Taga-Mongolia yun. Yung maliit na bata. Salamat sa Diyos na maliliit pa lang sila, sinasanay na sila sa church to worship. Sa mga bata na maawit, purihin ng Diyos. Ngayon po ay mag-e-end tayo dito sa worship series natin. At sa susunod, yung week na ito, saka ko babanggitin sa inyo yung ating series sa darating na September. Yung pinakamagandang buwan po sa nilikha ng Diyos, September. Kasi birthday na kasi. Noong unang linggo ay diniscuss sa atin ng inyong Elder June, mapakahalaga po ng greatness of His name. Ang second week ay diniscuss sa atin ng inyong Elder Bong, yung greatness of His kingdom. At yung last week, yung greatness of the day. A great day, a great name, and a great kingdom. Yan po yung mga sangkap para makita ninyo na dapat talagang sabayin ng Panginoon. Dito, binanggit dito yung holy, 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 and according to your Elder Bong, which is correct, na hindi binanggit yung eternal, eternal, hindi binanggit yung power, 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 hindi binanggit yung love, love, love. Ang binanggit sa Diyos yung kanyang the otherness. Ang tawag dito, the otherness to all creation. Ibig sabihin ng otherness, siya lang yun. At pagka ang Hebrew language ay gumamit ng tatlong salita, yun po ay may emphasis, yun po ay mayroong tinatawag na the end. Kaya nga pag tumawag ang Diyos sa tao, Saul, Saul. Ayan, tinatawag niya ng 2 beses. Peter, Peter. At ito, makikita niyo yung superlativeness, tatlo. Holy, 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 it belongs to God. Hindi na dagdagan ng isa yung pangalan ng tao sapagkat hindi sila magiging kagaya ng Panginoon. Ang Panginoon tatlo, holy, 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 and if you study it well, from the Father holy, from the Son holy, from the Holy Spirit holy. Nandito yung Trinity. Yun po yung binanggit. Kaya yung greatness of His name, ay huwag niyong bibiruin ang pangalan ng Diyos na, oh my God, di ba madalas gamitin ko yung salita yan. Alam niyo, sa ibang bansa, ginagamit pa nila yung word na, oh, Jesus Christ. Maganyan sila eh. At may kasunod na mura. Ano na yun, pagbabastos sa pangalan ng Diyos yun. Why? At pinanggit nga na yung Elder Bong, our kingdom is great. We live on this planet na may greatness. Okay lang ba sa inyo? Narinig niyo ba ako? Yan, nalalakasan natin ang boses. Kayang-kayang tiplahin ni Christian yan. At sa araw na ito, nakapalubang lahat ng yan sa Isaiah chapter 6. Alam niyo po, nang mamatay si Solomon, nahati po ang kaharian. Northern Kingdom and Southern Kingdom. Kasi po ang dahilan, pera. Taxes. Taxes is the main reason why the ancient Israel was divided. At sa pagkakahati nila dito, ang mga tao ay naging ganit dito sa Northern Kingdom na binubuo ng 10 na tribes. At ang natirang tribe lang sa Southern ay yung tinatawag na Judah and Benjamin. Pero dumating yung panahon, itong Simeon, marami lang argumento rito, parang inabsorb na ng Judah. Pero gusto kong sabihin sa inyo na ang 10 tribo rito, na binabanggit dito, Naphtali, Manasseh, Asher, Dan, Zebulun, Reuben, Gad, Issachar ay mga nawala na sa panahong itong dahil sa judgment ni God. Alam mo, pag nagparusa si God, may mga partial judgment sa mga bansa, ay nakaranas yung 10 ito. To make the story short, ang naging most powerful na nagpapatotoo yung mga remnants at natira ito sa Judah at Benjamin. Saan ba galing ang ating Panginoon, mga minamahal? Sa Judah.
Kaya napakalaki nito pag pag nag-aaral kayo ng kasaysayan, at ganito pa lang nangyari sa ating history. Alam nyo, kahit isang bansang Israel, ay dudurugin ng Diyos yan kung talagang walang susunod sa Kanya. Wawasakin ng Diyos. Parang sa panahon ni Noah, ititira lang ng Diyos ay ang pamilya ni Noah. Sa panahon ng Sodoma at Gomora, ang titira lang ng Panginoon ay si Abraham at yung kanyang pamangkin, yung mga lahi. Ganun po ang Panginoon. Kaya nga sabi dito, darating ang panahon, in the last days na, alam mo, ang Israel ngayon, hindi naman kumikilala na sa Panginoon marami. Pero, gusto ko sabihin sa inyo, mga remnants niya nakalat sa buong daigdig. At pag natapos na yung tinatawag na signs and wonders of this world, igagather ulit ng Diyos yung mga remnants na yung uuwi. Kaya kung may nakikita kayong mga Hudyo pa sa mga paligid ng sanlibutan ito, hindi pa darating ang Panginoon. Pero huwag kayong kwitaw ka sa mga oras, huwag mong isiping tagal pa yan, huwag mong hawakan ng oras. Kasi ang time ng Diyos at ang time natin ay ibang-iba. Pero darating yun. Kasi mukhang ngayon ay nagkakaroon na sila ng tinatawag na pagkakaisa. Alam niyo, Northern Kingdom, pinag-aralan niyo, katabihan ng Kuwait, ng Iraq, ng mga tinatawag na ano ba yung isa pang Iran ngayon. Kaya sino ba kaaway nun? Di ba talaga madudurog itong Northern Kingdom? So much for this, hindi tayo dito. Ang ano ko rito ay yung nagkaroon ng judgment sa kanilang buhay sapagkat sila ay bingi sa pandinig sa kanilang Diyos. According to the pag-aaral, death. Ano ba yung depth sa Tagalog? Yun nga, yung hindi sila nakikinig sa Diyos. Alam niyo ba na pag pinag-aralan niyo ang minor prophets, ang greatest plague o sumpa na maranasan ng isang tao, alam niyo kung ano po yun? Yung salot, alam niyo po kung ano yung pinakadakilang salot? Yung nakasulat sa Biblia, bibigyan ko kayo ng assignment. O sabihin ko na sa inyo, alam niyo ba ang dakilang salot ko ano? Ang dakilang salot ay yung hindi ka na nakikinig sa salita ng Diyos sapagkat hindi na siya nagsasalita sa iyo. Pag hindi na nagsalita ang Diyos sa iyo, yung hindi ka na namamangha sa salita ng Diyos, hindi ka na nababago ng salita ng Diyos, dumating sa iyo ang pinakamatinding salot. You cannot live by bread alone, sabi ng Panginoon. We only survive because of the Word of God. Adam and Eve nakaranas sa kamatayan because they never listened to the Word of God. The Northern Kingdom, they never listen to the Word of God. They are living in the so-called prosperity of the land. Kaya nga, pinag-usapan dito taxes. Kaya reviewin nyo na gusto ito, yung mga panahon nila Rehoboam, yung covenant dito hanggang kay Solomon, parang madurog. At yun po ay itutuloy ng Panginoon sa kanyang anak. Sa message ka ng inyong elder pong, yung sa kingdom that cannot be shaken. And Hebrew chapter 1, that God will speak to His Son. Kasi pag tinalaki ko pa to, abutin tayo ng mahabang oras, pero masarap to, yung kasaysayan ito. Ito po ang naging dahilan ng sumpa na dumating sa bayang ito o judgment. At ang kanilang pagsamba ay meaningless na sapagkat kahit pumunta pa sila sa Jerusalem. Pastor, where is Jerusalem? Nasa Judah po ang Jerusalem. Saan ba darating ang Panginoon? Kung saan ang galing na angkan ng Panginoon? Saan ba nanggaling ang angkan ng Panginoon? The Lion of Judah. Kaya babantayin nyo lagi ang Judah. Kung magpe-pray kayo sa Israel, pag-pray nyo lahat, pero pag-pray nyo ang Jerusalem. It belongs to us na merong apat na umaagaw na relihiyon. Islamic, Christianity, Orthodox, at yung mga fundamentalist, apat yan. Pero bandang dulo, sa last day, ibibigay yan sa tunay ng mga anak ng Diyos, mga remnants. Kaya matagal-tagal pang labanan yan, pero walang imposible sa Panginoon. Kaya dito, pag binanggit ang Book of Isaiah, sa chapter 1, nakapending yung palakol sa isang puno. Pastor, nakapending. Nakaabang na yung palakol at nakaamba. That's a nice word. At ipapalo na lang sa Southern Kingdom. Bakit Southern Kingdom? Sapagkat nahahawa na sila, na-influensyahan na sila ng Northern Kingdom. Kaya pinadala dito si Isaiah. Isaiah is an elite preacher, elite prophet, cream of the crop, na hindi katulad ni Jeremiah.
Gusto ko lang sabihin sa inyo, ito parang Apostle Paul ng Old Testament. Napakatalino, napakahusay, pero walang may makikinig sa kanya. Yun ang prophecy ng Isaiah. Kahit anong preaching mo, kahit anong pagtutuwad-tuwad mo, walang may makikinig sa iyo. Pero makikita nyo rito, bakit kahit walang makikinig, ay dito lumabas yung sinasabi ni Isaiah na, "Here I am, sent me." Because he see the greatness of God, he saw the greatness of His kingdom, at yung tinalakay nga ng inyong elder, yung greatness ng kahalagahan din ng araw ng Panginoon. So much for this. Tuloy-tuloy natin ang ating pag-aaral. Ang kasalanan ng mga taga-Southern Kingdom ay self-absorption. Self-absorbed na sila. Pastor, ano po yung self-absorbed? Sila ay preoccupied na with their own feelings, with their own interest. In other words, nagiging self-centered na ang mga tao. Nagiging makasarili ang tao. Hindi nyo ba napansin sa ating panahon natin ngayon? Di ba, ayoko naman gamitin ng millennial, sila naman nabing kawawa. Lagi sinasabing parang puro na lang sila self-absorbed, entitled sila sa maraming bagay, mga kabataan ngayon. Pero totoo eh. Kumbaga, palala ng palala eh. Parang lagi iniisip nila, karapatan nila, rights nila. Palakihin nyo kami ng ganito, bigyan nyo sa amin ng ganito. Parang hindi nila iniisip yung mga magulang nila ay nahihirapan. Mga magulang nila ay nagtatrabaho. Mga magulang nyo ay nag-a-abroad. Akala nyo ba yung kay Elder Bowman kila Kuya Jun ay madaling trabaho pag nasa ibang bansa? Pero mga tao ngayon, self-absorbed. Parang entitled sila na umuhay ng makasarili. Bakit ko binanggit yan? Sapagkat sabi nga ng Matthew chapter 24 and 2 Timothy chapter 3, people will be preoccupied with themselves. Too self-absorbed. Hindi na nila naririnig ang Diyos dahil sa sobrang tingin nila sa kanilang mga sarili. Sila yung itinatama na ng Diyos, ngunit sila ay paking. So, lalim naman ng Tagalog mo. Ano yung paking? Ano yung paking? Ako, takot ka kasi taga Bulacan eh. Yung kinakausap mo yung anak mo, ang sagot sa'yo, wait. Paking yun eh. Alam niyo yung paking? Yung parang mga ibon ang sagot ng anak, wait. Ibig sabihin nun, yung hindi mo narinig, hindi mo ginagawa, inuutosan ka na ng Panginoon sa buhay mo. Paking, deaf. Ano ba sa wikang ano to? Santa Cruz. May bisita tayo taga Santa Cruz, si Mami. Sa gawing paete. Bingi. Gano'n lang. Malakas ang batayin ka ninyo kahit umuulan. Tuloy ang buhay. Pag hindi tumigil ang ulan, order tayo ng pansit, nani. Wala tayong magagawa. Talagang ganyan. So involved with our own self that they cannot care about others' welfare and feelings. Ito ang nangyari sa Northern Kingdom pag pinag-aralan yung mabuti. Sila po ay naging self-loving, selfish people. Ang solusyon nito ay worship the Lord. Ang solusyon nito ay pagsamba. At gustong iparanas ng Diyos kay Propeta Isaiah na maiibsan ang kanyang damdamin, gagaling ang kanyang nararamdaman, bibigay at bibigay siya sa tinatawag na what really matters, what really permanent, what really will stay. And that is God. Pinapakita ng Diyos yun, mga kapatid, yung superlativeness, what really matters, what really will stay, at ito nga po ang ating Panginoon. So sa umagang ito, sa pagsamba sa Diyos, mayroong mga bagay akong ibabahagi sa inyo, 2 bagay lang na inyong dapat maalala. Una, ang Diyos natin ay tinatawag na Quaker. Ang lalim ng English, Quaker. Alam nyo, may grupong Quaker, pag pinag-aralan nyo ang Enlightenment era o Scholastic era, kung merong Reform, kung merong Protestant, meron ding Quaker. Pero hindi yun ang tinutukoy kong Quaker. Ang tinutukoy kong Quaker dito ay original. Sa Tagalog ay ang Diyos ang gulantang yanig. Sabihin mo nga, gulantang yanig.
Yun ang una nating point. Yung pangalawa natin ay yung gilalas mangha. O, kaya nga nag-i-English ako, lalo nyo hindi maintindihan pag Tagalog. O, gulantang yanig, liglig, alog, uga. Yan ang ibig sabihin. Sapagkat nung makita siya ni Isaiah, banggitin natin, makibukas kayo sa chapter 6, sabi niya rito, verse 2, o verse 1, noong taon na namatay si Haring Uzias, ito na yung mga sumpa, nakakaranas na sila ng death. Ito yung panahon na nawalang ka ba naman ng presidente ng bansa. Just imagine the situation, namatay yung hari. Magkakagulo, may chaos, pwedeng magkaroon ng civil war. Sa panahon ng kadilimang ito, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa mga paa at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinabi nila sa isa't isa ganito, banal, banal, banal si Yahweh, na makapangyarihan sa lahat, ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Alam niyo po, pag pinag-aralan niyo po ng gusto yung word na glory, ang ibig sabihin nito ay weight. Ang ibig sabihin ng word na glory ay heaviness. Ang ibig sabihin ng glory ay load density. Sa Tagalog, ang ibig sabihin to, bigatin. Nakakita na ba kayo ng mga tao na dumalaw sa ating bansa at sinabi nyo, wow, si Jordan Clarkson, isa siyang bigating player. Yun. Yung dumalaw sa atin, si Lacobi, nasabi, wow, bigatin, dumalaw sa NBA. Pag nakakita ka ng isang mayaman at talagang ang buhay nila ay talagang may sinabi sa lipunan, ang sinasabi mo sa kanila, wow, bigatin. Ang ibig sabihin nun, may weight, may glory. Ang weight at glory na ito, ang halimbawa nito mga kapatid, ako kasi mahilig mamasyal sa ilog na tahimik. At ang aking paglalaro minsan dito, kahit may edad na ako, ay inihahagis ko yung isang kaya kong hawakang bato at ihahagis ko sa tahimik na ilog. Pag hinagis ko yung tahimik na ilog, ano nangyayari sa ilog? Nagkakaroon ng, ano sa English? Sa Tagalog yan, nagkakaroon ng? I forgot the term sa English. Ripples effect. Ang sabi ng mga mahilig sa dito, capillarity waves effect. Ibig sabihin sapagkat may quake. People, nakikinig po ba kayo? Mayroong mabigat na isang bagay na bumaksak at nagkaroon ng ripple effect. Nakita ito ni Isaiah na ang Diyos ay bigatin at naggulantang yanig siya. At ang mga anghel na naroroon, ang mga nakapaligid doon, ay siguradong gulantang yanig lagi sa ating Panginoon. So, glory of God literally means nagbibigay sa atin ng pagkagulantang yanig. It will shake in us, it will quake us. Ito ang tunay na pagsamba na pag dumadating sa buhay mo, na nauuga ka. Pag dumadating sa puso mo, minsan na naluluha at napapagod ka. Sapagkat nakikita mo ang greatest ni God na kumikina sa buhay mo. Kailan huli na nakaranas ka sa Diyos na hindi ka na nayayanig? Routine na ang pagsamba mo. Parang isang regular na lang ng religious man ang pagsamba mo. Parang makapasok ka ng simbahan at makaalis. Sa mga panalangin mo, parang amen na lamang sa panahon ng pagkain. Hindi ka na naluluha sa harapan ng Diyos. Hindi ka na nayayanig sa harapan ng Diyos. Hindi mo nakikita ang kanyang pagiging bigatin o glory ng Panginoon. Itanong mo sa sarili mo yan. Ang masarap balikan ng pagsamba ay ang pagsambang tulad nito. Kaya napakahalaga na ang Diyos ay kumilos sa iyo. Marinig mo ang kanyang boses. At ikaw ay gulantangin at yanigin.
Napakasarap sumamba sa Diyos na lumuluha at nagtataas ka ng kamay. Pero minsan dumadating na masyado tayong serious, masyado na tayong conservative, masyado na tayong in the box of religion. At yung ating emotion, yung will and intellect, and the whole expression of man ay hindi mo na maibigay sa Diyos. Buti pang asong namamatay, iniiyakan mo. Diba? Ang isang mahal sa buhay na umaalis na first time, second time, iniiyakan mo. Ngunit ang Diyos na laging nagmamahal sa iyo, nagbubuhos ng kanyang mga providence, provision, love, energy, promises. Kailan ka nag-alay? Kahit sa banyo nung araw, inaawitan mo ngayon, hindi mo na siya inaawitan. Lilipas ang umaga hanggang gabi na parang walang nangyari sa inyo ng Panginoon. Kaya nung makita ito sa vision, sa pangitain ni Isaiah, siya ay nagulantang yanig. Sabi nga ni Elder Bong, AWAEVO, of the glory of God. Mga kapatid, baka daiging ka ni Satanas. Si Satanas, he trembles like the other angels. Nanginginig pa nga. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa. Mabuti yan. Ang mga demonyo ay sumasampalataya din at nanginginig pa. Alam nilang may Diyos. Kaya nga strange itong mga atheist. A strange thing, sabi nga ni R.C. Sproul, na hindi naniniwalang ang Diyos. Si Satanas naniniwalang may Diyos, kahit opposite siya sa Diyos, dahil may kaluwalhatian ng Diyos, pag nakikita niya ang Diyos, nanginginig kahit si Satanas. Pero maraming Kristiyano ngayon, na katulad natin sa pagsambang ito, kailan ang huling matamis mong relasyon sa Diyos? Kailan mo binuhos ang lahat ng damdamin mo sa Diyos? Kailan ka naging marugdog sa panalangin sa Diyos sa mga hinihingi mo? Ang tikas-tikas minsan ng ating puso at hindi natin pinakikinggan ang kanya sinasabi at umiiral sa atin ang pagiging makasarili. Psalm 114 verse 7, Tremble, O earth, before the Lord, before the God of Jacob. Ang mga Israelita, pag nakikita ang liwanag ni Yahweh, ang Shekinah glory, nakikiusap sila kay Moses na kung maaari, huwag nang dalawin sila nun sapagkat they tremble. Nayayanig. Nagkakaroon sila ng tinatawag na napakalaking hilakbot sa kanilang mga karanasan. So, nalim naman ang Tagalog mo. Alam niyo ho ba yung hilakbot? Yan. Research nyo na lang yan. Psalm 99, 1-5, The Lord reigns, let the people tremble. He is enthroned above the cherubim, let the earth shake. Kaya napakasarap bumalik sa matamis na ganitong karanasan ng pagsamba. If you experience it in your lives, you truly are children of God. We suffer, naghihirap tayo, may mga pasanin tayo sa mundong ito. Huling panahon na, nasusunog ng sanlibutan, Amerika, Canada, ano pa ba yung latest ngayon? Yung 2 bansa pa. Ay makikita natin talaga may mga gerang hindi matapos-tapos. Pero pag nakita nyo that the greatness of the kingdom of God, the Lord reigns, let the people tremble, He is enthroned above. Isaiah 66 verse 2, diba, For my hand I made all things, thus all things came into being. But to this one I will look, to him who is humble and contrite of spirit, and who trembles at my word. Paano na kung biglang bumaba si Bongbong Marcos dito sa bahay mo at kumatok? At sinabi ni Bongbong Marcos sa'yo, kakain ako sa bahay mo. Hindi ka kaya manginig, hindi kaya maaligaga. Tama po ba? Tama? Tama po ba? Ako, makalabas na si Pongko. Yun. Na-mais niya. Yun po ang sinasabi.
Ano ba yung huli niyong panginginig? Ninervyos ka dahil nawala ng isasaing? Nanginig ka? Pag ikaw daw nasa gitna ng mga madidilim na sitwasyon na katulad ng mga alagad sa storm, manginginig ka. Lalo na pagka inaalon tayo ng buhay, inuulan tayo ng buhay. Alam nyo, kadalasan pinapayagan ng Diyos ito ang mga judgment na ito sa Southern Kingdom, sa Northern Kingdom, for us to be shaken so that we can see the glory of God moving for His children. Amen ba doon, mga minamahal? Halimbawa ni Daniel, nang hindi kainin ng leon, nang itapon siya ng umagang-umaga, ay nung gabing yon, nung gumising ng umagang-umaga yung si Haring Darius, at itinapon siya sa lungga ng mga gutom na leon, at hindi nakatulog ang hari. Sa Daniel chapter 6 ito, nung makita niyang buhay pa si Daniel, itong sabi niya kahit hindi siya mananampalataya, I make a decree that in all the dominion of my kingdom, men are to fear and tremble before the God of Daniel. Namangha sila na si Daniel ay tinapon dun sa pamilya ng mga leon at hindi man lang nagalusan, ay nagbigay siya ng decree sa bayan, batas sa bayan, na manginig at matakot sa Diyos ni Daniel. Galing ito sa mga unbelievers. Kaya mga anak, tinuturuan tayo ng Panginoon to really experience the glory of God. Hindi naman ito yung fearful o yung hilakbot o yung tinatawag na negative emotion na fear, kundi ito yung lots and lots of joy, unexplainable superlativeness of God, the otherness of God, ay doon mo makikita ang pagsambang nanginginig. Kung meron kayong Biblia sa Isaiah chapter 64, basahin ko po ng konti. Ayan. Okay, bukas po kayo, verses 1 and 2. Bakit hindi mo buksan ang langit at bumaba ka sa mundong ibabaw upang ang mga bundok ay manginig sa takot sa iyong harapan? Sabi ni Isaiah. Verse 2, sila'y manginig na parang tubig na kumukulo sa init ng apoy. Isang illustration ng panginginig yon. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga kaaway upang manginig ang mga bansa sa iyong harapan. Verse 3, nang ikaw ay dumating sa nakaraang panahon, gumawa ka ng mga bagay na nakapangingilabot na hindi namin inaasahan. Ang mga bundok ay nanginig sa takot nang ikaw ay makita. Sangkatauhan ay wala pang nakikita o naririnig na Diyos maliban sa iyo. Ikaw na tumutugon sa mga dalangin ng umaasa sa iyo. Amen po ba ito? Napakagandang pangako ng Diyos na mayroong gloria ang Panginoon at tayo ay may gulantang yanig sa buhay. Sabi ni David sa 119 ng Psalms, verse 120, my flesh trembles for fear of you, and I am afraid of your judgment. Ito na nga po yan natatakot si Isaiah sa nakapending na judgment sa Southern Kingdom ng Panginoon. Mga kapatid, at the final ng buhay natin sa Judgment Day, everyone will stand before God alone. Everyone will stand before God alone, mga kapatid. Bakit mahalaga marinig nyo ang mensaheng ito sa umagang ito? Sabi ni Pedro, unang Pedro 4:17, for the time is come that judgment begin at the house of God.
ang Israel po ay nakaranas na ng judgment ni God. Hindi nyo ba na-observan yung Holocaust noong 1940s? Pastor, what is Holocaust? Sino nakakaalam sa inyo ng Holocaust? Ilang milyon ang taong namatay sa Holocaust? 6 million. At sino yung mga pinatay na 6 million na yun? Mga Hudyo. Dahil napakatitigas ng ulo ng mga Hudyo kahit nung araw pa. Pero mahal sila ng Panginoon. Mahal sila ng Panginoon. Sino ba yung Northern Kingdom, Southern Kingdom na dinudurog ng Panginoon? Mga Hudyo. Naku, pag-aaralan nyo lang yung Semitism, anti-Semitism. Minsan kasi ang believe natin sa mga Hudyo ay gano'n na lang. Pero dapat yung paniwalaan, yung remnants. May mga remnants sa mga Hudyo na nagalit sa buong daigdig na kasama natin. Uuwi sila para bumaba ang Panginoon. And I'm waiting for that. Ngayon kasi maraming unbelievers doon. Kaya nung ikaw, pag na kay Kristo Jesus na, idinugtong ka sa sanga ng mga taga-Israel, darating ang panahon, we will join the true believers. Also them. Mahabang storya, ayoko na ipaksa sa inyo Israel Church. Ibang connection yan. Hindi natin dapat i-connect yan. Iba-iba lang yan ang panahon. Mga minamahal, yan ang kahalagahan sa pagyanig ng Panginoon. Sa pangalawang puntos natin na pinag-uusapan natin kanina, gilalas, mangha. Sabihin nyo, gilalas, mangha. Astonishment, amazement. Dahil nung makita niya ang Diyos, napakaganda, napakapuro, at dumating sa punto ng buhay niya ang humility. Kaya sabi ni Isaiah, pasuin mo ng baga ang aking dila. Kami ng mga makasalanan. Elitista, prominenteng propeta, magaling sa teolohiya, alam ang Pentateuch. Pastor, what is Pentateuch? The letters of Moses, alam ang Torah. Pero sa harapan ng Diyos, siya ay namanghang gilalas. Nagkaroon siya ng amazement, nagkaroon siya ng astonishment, nagkaroon siya ng paghanga sa kagandahan ng Diyos. Ang gospel po ay pumapasok sa ating buhay pag tayo nakipagrelasyon sa Diyos na katulad ni Isaiah, dito sa Isaiah chapter 6. Ganito yan. Nung si Kai Soto, kilala niyo ba si Kai Soto? Mga kalalakihan, kilala niyo ba si Kai Soto? Yan yung 7-footer na isasali sana natin sa NBA. Oo. Binangkungan ni Jack Reyes. Kung kayo ay... Nung siya ay napunta sa NBA, practice pa lang ito. Kahit siya pa yung sinasabing pinakamagaling nating player, 7-footer, kayang tumabla kahit saan. Nung nandun na siya sa NBA, ay nagilala siya dahil yung kaharap niya ay mga superstars. Nanliit siya. Yun yung sinasabi ko sa inyo rito na kahit prominente si Isaiah, nung humarap siya sa kagandahan ng Diyos, nakita niya ang kasarili niya kung gaano siya dismantle. Kung gaano siya broken. Kung gaano siya ka-disintegrate. Kung paano siya durog sa harapan ng Diyos. Kung gaano kalinis at kapuro ang Diyos, kaganda ang Diyos, ay nasabi niyang makasalanan ako. Lagyan mo ng baga ang aking dila. Nasabi niya rin dito kahit tatanggihan siya ng mga tao sa Southern Kingdom, kahit ang mga tao ay negatibo sa kanya, kahit ang mga tao ay hindi papansinin ang mensahe ng Diyos doon, dahil sa kagandahan ni Yahweh, here I am, send me. He is now living because of the beauty of His God. Alam niyo kung ganito ang ating pananaw sa buhay sa araw-araw, no matter circumstances, pagsubok na nararanasan mo, pag alam mong maganda ang Diyos sa buhay mo, ay talagang susunod, sasamba, magpupuri at maglalaan ka ng buhay sa Kanya. Parang isang chef na napakagaling dito sa Pilipinas. Pinagmamalaki niya ang kanyang spaghetti pasta. At nung ipadala siya, si Dasa, dito sa mga group of chefs sa Italy,
ay nanliit ang isang chef ng Pilipinas dahil sa galing ng paghawak ng kutsilyo, ng kamatis at ng mga panimpla ng mga master of the chef. Kaya bababa ang kalooban mo, sasabihin mong, hindi ako karapat-dapat sa Diyos. Wala akong maipagmamalaking kabutihan sa Diyos. Kaya pala ang tingin sa akin kahit mabubuting gawa ay marumi sa harapan ng Diyos. Ang religiosity natin, ang paglakad sa Diyos, napakarumi pa rin, maruming basahan. Sabi ni Isaiah sa harapan ng Diyos. Dahil nung makita niya ang kagandahan ng Diyos. People, are you listening? Magkakaroon ka ngayon ng dilalas, mangha. Magkakaroon ka ngayon ng bulantang yanig. Dahil ang Diyos pala natin ay dakila. Dakila ang pangalan. Dakila ang kaharian. Dakila ang kanyang mga itinabing mga araw at sagrado ang ating Panginoon. Kaya ang mga anghel ay nagtatakip ng mukha kahit sila ay inhabitants na ng langit. Sila ay mga naninirahan na sa piling ng Diyos sa langit. Tinatakpan nila ng pakpak ang kanilang mga mukha sapagkat hindi sila karapat-dapat sa napakaningning, napakaganda, napakapuro na ating Diyos na sinasamba. What is the message of God sa umagang ito, mga minamahal? Nilalakihan mo ba ang iyong pagtingin sa iyong Panginoon? Do you magnify God in your lives? Na katulad na sinasabi ni Apostle Paul, O magnify the Lord. Malaki ba siya sa buhay mo? Malaki ba siya sa pananampalataya mo? Is God big enough for you to tell Him, amazing God? Is God big enough for you to tell Him, here I am, send me. I want to serve you with all my life. Napakalaki pa ng Diyos para sabihin mong, in Him I live and in Him I will die. Sana ganito natin pahalagahan ang minamahal nating Panginoon na realidad at hindi konsepto, katotohanan at hindi katang-isip na Diyos, buhay at hindi gagawang mga katha patungkol sa Diyos. Tayo po lahat ay tumayo at dilog natin sa Diyos ang pagsambang ito. I hope may natutuhan kayo. Sa personal niyong buhay, uuwi kayo. May matagal kayong hinihingi sa Diyos, iyak nyo. Kung may halimbawa, may